Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo ay tumayo po sa araw na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon sa lugar nito. Come on! Hallelujah! Simulan natin ang ating papuri sa Panginoon, sa ating palakpak sa Kanya. Thank you, Jesus! Hallelujah! Thank you, God. Hallelujah! Come on! Can we clap our hands to our God tonight? Thank you, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Lord, we will praise you, God. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Come on, church. Let's lift up the name of Jesus in this place. Hallelujah, God. Come on, we sing. I was lost in shame, could not get past my blame until you called my name. I'm so glad it changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad it changed me. See, I'm now a new creation in Christ. Thank you, Lord. The old is gone, there's new life. I live by faith, not by sight. Come on, we say, there is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I'm the author of my story, and it's mine, yes, it's mine. Sin has left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad He changed me. Now I'm walking free. I've got the victory. See, it's all over me. Oh, we say, I'm so glad He changed me. See, now a new creation in Christ. Thank you, Lord. The old is gone, there's new life. I live by faith, not by sight. Come on, we say, there is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. Thank you, Jesus. I've been the author of my story, and it's mine. Come on, we say, yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. Thank you, Jesus. I've been the author of my story, and it's mine, yes, it's mine. Come on, we proclaim it. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am. Come on, we say, I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am. Jesus, you are. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory. Come on, we sing. It's mine. Thank you, Lord. I'm the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. One more time, we say, name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Thank you, Jesus. I'm the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine, and it's mine. Yes, it's mine, and it's mine. Yes, it's mine. Hallelujah, Lord. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. You have changed us, oh God. Hallelujah. Come on, purihin po natin ang Panginoon. Ang Diyos na nagpagod ating mga buhay. Yes, Lord, binago mo ang aming kalagayan, Panginoon. We will praise the Lord. Come on, we sing. You moved the mountains
All the winds and waves be still. You cast out demons. Bid the empty soul be filled. And now there's breakthrough. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You brought redemption. Made the accusers drop their stone. You showed us mercy. Thank you, Lord, with your mighty miracles. And now there's breakthrough. And now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Come on. Amen. We are healed. There are miracles. Yes, oh Lord. So pour it out. We sing. Amen. Hallelujah, Lord. You crushed the darkness and made full of dead and grave. Oh, King Jesus. Yes, oh Lord. You make royals out of slaves. And now there's breakthrough. Come on, receive it. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Amen. We are healed in Jesus' name. There are miracles. Come on, pour them out by your name, Lord. Amen. One more time, say. Now we proclaim in Jesus' name. In Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. We say, Amen, Lord. We are here. Come on, you proclaim it. There are miracles. Yes, oh Lord. Pour them out in your name. Amen. Hallelujah, Lord. Whoa, whoa. Come on, people of God, say, God, we echo your authority. By your name, Jesus, we say. Come on, church. We have the authority in Jesus' name. We say, God, we echo your victory. Say, whoa, 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 whoa. Oh, God. Oh, God, we echo your authority. Thank you, Lord, we say, whoa. God, we echo your victory. Now we proclaim. Come on. Walls fall down. Yes, Lord. Strongholds break. By your name, O Lord. Amen. We are healed. We are healed in Jesus' name. There are miracles. Yes, oh God, pour them out. Pour them up, oh Lord, amen. One more time, say, we proclaim in Jesus' name. Walls fall down. Strongholds break. By your name, amen. We are healed. We are healed in Jesus' name. Miracles. Yes, oh God, pour them out. Jesus, amen. Say,
your authority, Jesus. Whoa, whoa, whoa. God, we adore your victory. Hallelujah, Lord. Oh, palakpakan po natin ang Panginoon. Yung pinakamalakas sa palakpak at papuri sa ating Diyos. Thank you, Jesus. God, you're good, Panginoon. Hallelujah. Yes, Panginoon, Lord. Salamat, O Diyos. Lord, binago mo ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah. By your blood, Panginoon. It's all about your grace and mercy sa buhay namin, O Diyos. You have changed us, Panginoon. You have written a new story, Panginoon. A new name, Panginoon, sa amin, Lord. Binago mo yung laman ng aming puso at isipan, O Diyos. Lord, kung sa sarili lang naming kakayanan, Lord, hindi namin to kayang tignan, Panginoon. But Lord, salamat sa tulong mo, Lord, sa kalakasan mo, O Diyos, sa pagmamahal mo at sa presensya mo, O Diyos. Lord, salamat, Lord. Kami nandirito, O God, because of your grace in our lives. Sige, kapatid, sa hapong ito, worship natin si Lord. Hallelujah. Can we just worship the Lord tonight? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, my God, my God. We love you, Lord. Hallelujah. Come on, we sing. And I was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across a great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. So thank you, Jesus, for the blood applied. Always say, thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Lord. Hallelujah, God. Come on, we sing. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. So thank you, Jesus, for the blood applied. Come on, we sing. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Come on, we sing, thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, God. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into
into glorious light. Hallelujah, Lord. Come on, we sing it out. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. You call us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. By your blood, O Lord, the blood. Thank you, Jesus, we sing. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed, Lord, to the blood. The blood. One more time we say, there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Jesus, by your blood, the blood. Thank you, Jesus, for the blood, the blood. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. One more time. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the blood of life. Hallelujah. Thank you, Jesus, it has washed me white. Oh, thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah, Lord. Come on, we proclaim it. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood of Christ, the blood, Jesus, your blood, O Lord, that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. By your blood, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord tonight. Thank you, Lord, for your blood, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You have rescued us. Oh, you were the ransom, Lord, for our freedom. Your blood, oh God, in your name, Jesus. Oh, we say there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, Jesus, the blood. Oh, there is not, come on, church, with the wonder-working power of the blood, by your blood, oh God, the blood of Jesus, that's our sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood. Oh, thank you, Jesus.
for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness. Thank you, Jesus. One more time we say, thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah, Lord. Come on, one more time, we sing to our Lord. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. One more time, we sing it out. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Sige, pwede mo bang palapakan ng Panginoon? Hallelujah, Father. Lord, salamat. Diyos, thank you, Lord, sa sa hapong ito na nabigyan mo kami ng pagkakataon na pasalamatan ka namin. God, through this worship, Lord God, itong aming inawit sa hapong ito. But Lord, ako naniniwala na hindi lang naman to dito dapat binibigay sa iyo. Hindi lamang dapat ito sa lugaring ito, Panginoon, na nandun yung aming pasasalamat, yung aming kinikilala kung sino ka, Panginoon, at ano yung ginawa mo. Lord, dito sa awit namin, na kita namin at napalahanan kami na binayaran mo kami, Panginoon. Lord, binayaran mo kami ng dugo, Lord, upang kami ay maalis doon sa tanikala, doon sa pangit na buhay, Lord. At ang dalangin ko, Panginoon, sa hapong ito, Lord, tulungan mo kami na wag lamang dito sa altar na to o sa lugaring ito, Panginoon Diyos, ina-acknowledge ka namin na ito ikaw, Diyos, kundi, Lord, hayaan mo sa buhay namin, Lord, sa labas man o nasa loob kami ng simbahan. Panginoon, tulungan mo kami na, Lord, kikilalay namin, Diyos, yung anong ginawa mo sa buhay namin. At yung kabutihan mo, Panginoon, yung sobra ginawa mo, Panginoon. At sige, Lord, hayaan mo, Panginoon, na matuto pa kami. Kung pwedeng nakalimutan namin to, kung pwedeng na-neglect namin ito, hindi namin to binigyan ng pansin, but God, help us, Lord, na Panginoon, dito kami mabubuhay. Lord, dito kami, Lord, umanghawak sa relationship na meron kami sa iyo. Ama, na binayaran mo kami, Panginoon. Binayaran mo kami ng dugo mo. Oh God, hallelujah. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord sa hapong ito? At Lord, hayaan mo, ito yung magiging sentro ng aming pananampalataya. Ito yung magiging buod, Lord, na nandito man kami, Lord, o nasaan man kami, Panginoon, ito yung maalala namin, Panginoon, na kung sino ka, Panginoon, at anong ginawa mo sa amin. Maraming po salamat, Ama. Sige, Lord, naniwala ako, Panginoon, na sa hapong ito, hindi ka patapos sa amin. Sa awitan pa lang, Panginoon, ay may mga paalala ka na sa amin, Diyos. Na sa awit pa lang namin, Lord, yung worship namin sa iyo, bumabalik sa amin yung
meron kang gustong sabihin, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At alam ko, Panginoon, Diyos, hayaan mo, yung mensahe mo sa hapong ito, itinataas ko sa iyo. That God, i-bless mo ito, Panginoon. I-anoint mo to, Lord, upang anuman itong madidig namin, Lord, anuman itong salitaan na madinig namin ngayong hapong ito, O Diyos, magkaroon ito ng kapangyarihan sa buhay namin. Lord, handa mo kami, Lord, handa mo yung puso ng iyong mga anak, Panginoon, upang matanggap namin yung mga gusto mong sabihin sa amin sa hapong ito. Maraming po salamat, Father. Thank you, Lord. At salamat, Lord, sa mga anak mo na nandito ngayon. Despite that, Lord, ang daming pwede nang puntahan. Ang mundo ngayon ay kung saan-saan ang iniisip at anong mga gagawin. But thank you, Lord, sa mga anak mo na nandito. Sige, pwede mo bang palagpakan si Lord? Andito ka ngayon. Hallelujah. Lord, thank you. Salamat po, Ama. At sige, Lord, maitaas ka pa namin at madakila ka pa namin, Panginoon, sa aming kaligitnaan sa hapong ito. Father, we give you praise, O God, and we give you glory. Hallelujah. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Hallelujah. Welcome po sa In Christ City Church, sa ating pong 3 p.m. service. At kayo po mga nanonood sa amin online, magandang gabi po sa inyo. Nawa ay pagpalain tayong lahat ng Diyos. Hallelujah. Pwede ba isa pang malakas na palakpak sa Panginoon? Hallelujah. Thank you, God. Lord. Sige, straight na tayo sa salita ng Diyos sa hapon pong ito. Medyo naiba ng konti. Hindi naman. But salamat lang talaga sa Lord kasi ang salita ng Diyos ay ibinababa niya sa iba't ibang kaparaanan. I mean, sa madaming usapan dito sa pulpito, dami na nating mga nadinig at sa iba't ibang paraan ng Diyos upang madinig natin siya at makilala natin siya. But I believe that this sermon for this day ay hindi ko alam, but isa ito sa pwede kong sabihin na napakalaga nito at pakinggan natin ito kasi damdamin ito ng Diyos. Hallelujah. Ito yung kanyang niluloob o nasa loobin ng Panginoon. So, sige po at even in our prayer sa aking yung prayer ko, yung bago ko tinanggap yung praise and worship, andun yung may gustong sabihin si Lord na may gusto siyang sabihin mahalaga na sa malimit na pagkakataon ay parang binaliwala na ng madami at parang hindi na ito binigyan ng halaga at sa tingin ko ay mahalaga ito sa puso ng Diyos at sige, hindi ko alam, hindi ko pa naman binibigay yung title ko but gusto kong sabihin na ito ay nakalimutan na ito ng madami na ang pagmamahal sa Diyos ay at yung pagmamahal sa tao ay hindi na masyado binigyan ng pansin. At sige, tignan natin kasi mukhang dito tayo dadali ng Diyos sa ating usapan sa umaga pong ito. Lalo na sa mga ganitong panahon, ilang araw na lang, magpapasko na. At isang linggo na lang ba? So, isang linggo na lang. Next Sunday ay in fact, ito ay natapat pa ng linggo at ito yung medyo kinakabahan yung mga simbahan. Hindi ko alam ang ibang mga simbahan, I mean, yung simbahan na pinanggalingan natin, ang madami galing diyan. Pag araw ng ganito, ang mga tao ay andun sila, magsisimba sila. At yun na nga, wala naman problema ang pagsisimba, but ang madami ay parang once a year, na parang ito yung pagkakataon na pumunta sa simbahan, but ang problema ay parang isang beses lang sa isang araw. So, ito yung mga panahon na hindi ko alam, religion ba ang tawag dyan, na nandun sila ngayon. But ang trouble, dito ako sa mga anak ng Diyos, ang madami naman ay baliktad.
pag ganitong mga okasyon, parang ang simbahan ay parang kukunti tao. Ano ba problema? Sabi ko nga kanina, teka muna, di ba, ito yung kaarawan, ito yung paghahanda ng Christmas ay birthday ng Panginoon, ano? Parang hindi man eksakto na maraming kumo-contest dyan na hindi naman talaga December or hindi, but still na alam natin, hindi man sumakto yung araw na yan o buwan na yan, but ang isang katotohanan ay naisilang yung Panginoon at definitely meron siyang birthday. At di ba kapag may kaarawan ay andun yung andun yung dapat sineselebrate with those who are invited. But ang trouble, kami na mga pastor, at yun na nga, etong taon na ito, natapat ang last Sunday, o last 2 Sundays, this coming Sunday, at sa New Year's Sunday, parehong malaga kasi sa Lord ay, of course, napakalaga nitong okasyon nito, sineselebrate ang kapanganakan ng Panginoon. At next Sunday, unang Sunday ng taon, at mahalaga din sa Diyos yung una kasi yung paano mo sinimulan ang unang Sunday mo sa buong isang taon, kasi depende yan ngayon. Ang ganda kung naitama mo siya, na sinimulan mo ng tama, pero pag nasimulan mo ng mali, ito yung malimit natin na didinig, at principle din ito ng Bible na kapag nagsimula ka ng mali, wala na, mali na lahat. Pero pag sinimulan mo ng tama, definitely, nandun yung principle that kung ang pinag-usapan ng buong taon, meron kang at least yung assurance na sinimulan mo ng tama, magtatapos ka hanggang dulo ng maayos. Sige, pwede mo bang palakpakan muna si Lord yan? Hindi ko alam, baka pwede mong sabihin na, ano ba pinagsasabi ng pastor na ito? Hindi, meron akong gustong sabihin dyan. Kasi ngayon na nga, ito, yung damdamin ng Diyos. Pwede na ang mundo nagse-celebrate ng Pasko. Tama naman, i-celebrate yung kapanganakan ng Panginoon na alam natin na minsan, ganda ng inawit natin, binigay yung kanyang buhay. Binayaran tayo ng Ama through the blood ng kanyang bugtong na anak, si Jesus. So, hindi lang yung kapanganakan, kundi yung buong kwento ng gospel ay dapat na-appreciate that in the end, sobra ang ginawa ng Diyos sa atin. So, teka muna. But, sige po, hindi ko alam but gusto kong puntahan etong 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. So, tingnan nyo ito kasi may kinalaman ito sa gusto ko pang sabihin. Sabi dito sa verse 1, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, dito na ito na po problema ngayon, have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Ulitin ko lang po, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Verse 2, sabi dito, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. Verse 3, sabi dito, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but I have not love, it profits me nothing. So, teka muna. Gusto ko lang ito yung gusto ng Diyos na ipaintindi muli sa atin. Na kung ano man yung meron ka, ano man yung mga ginawa mo, hindi ko alam kung ano-ano man yan, kung walang pagmamahal. At ang tinutukoy dyan, yung pagmamahal sa Diyos.
ang lahat ay walang pakinabang. Friends, di ko alam ano, let us get to the heart of the matter. Title ko po ito. Bigyan natin ng halaga kung ano ba yung mahalaga. At dito makikita natin, even in our verses, ang pinakamahalaga dito ay yung pagmamahal mo sa Diyos, yung love mo sa God, at mamaya meron pang idadagdag dyan, that in the end, yun na nga, dito tayo gustong kausapin ng Diyos dahil ito yung kulang. Ito si Apostle Paul, siya itong nagsasalita nito. Merong understanding si Paul dito dahil alam niya yung damdamin ng ganitong uri ng tao. Si Apostle Paul po ay kaiba yung kanyang pagkatawag o yung panawagan na meron siya. He is unlikely because he was a Christian hater before. Alam niya to kasi alam niya kung sino siya noon, kaya nasasabi niya ito. He hated Christians. Yun ang introduction sa kanya ng Bible na bago niya na-experience ang Diyos. He killed Christians. Pumatay siya ng mga Kristiyano. Yet, in the end, he became Christian. In the end. So, tingnan natin to. Gusto ko lang kung bakit ko to nababanggit. Na makikita mo, galing ka dun sa pinaka-worst mong condition, so that in the end, ay eto ka ngayon. Naging Kristiyano ka, naging mananampalataya ka ni Jesus. Dinaanan niya yung pagiging, sabi ko to kanina, pagiging pilosopo si Paul, yung pagiging pilosopo niya, meron namang pinanggagalingan kasi matalino siya. Kaya kaya niyang pilosopuhin ang mga bagay-bagay. At si Paul religyoso din kasi, in fact, meron siyang letter ng yung pinaka-leader ng religion that time na binigyan siya ng karapatan upang usigin ang mga mananampalataya. Yung kanyang aral ay hindi hindi mo pwedeng baliwalain. Alam niya ang Old Testament scripture. So ito si Paul at the same time si Paul ay politiko din. So parang parang ang bibigat nung tatlo. Pilosopo, religyoso at politiko. Hindi ko alam, but ito na yung pwede mong sabihin na hirap na kausapin to. Wala nang pag-asa to. Ang hirap nang kausapin to. But that in the end si Paul ay naging Kristiyano. Kaya alam niya yung kanyang sinasabi diyan sa binasa natin. At pag tinignan mo, sobra lang ang Diyos, yung kanyang kakayanan, kamanga-mangha ang pwede niyang gawin at kung anong gusto niyang gawin. He can do this again, or He can do this again to us, even in our generation. Ito yung gusto kong sabihin, na kung titignan mo yung kwento nitong mga tao na unang naka-encounter sa Diyos o sa Panginoon, kaya din ng Diyos gawin ito sa atin ngayon. Dito sa verses na atin pong binasa, in-expose ni Paul na pwede palang maging parang religyoso ka or pwede palang na nandun ka sa loob ng simbahan, pwede palang yung gumagawa ka sa ubasan ng Diyos, pwede palang yung tingin mo ay ikaw ay naglilingkod or meron kang ministry, hindi ko alam sa panahon natin ngayon, na hindi ko alam ano yung mga talent na ginagamit mo para sa kingdom ng Diyos, ay pwede pala, in the other hand, they are still so full of issues in their life. So, tignan natin to kasi ito yung kausap ni Paul ang mga taga-Korinto at yan yung karakter ng mga
ng mga taong ito that time. Kaya si Paul, straight lang siya eh. Hindi siya lumilihis, hindi siya lumalayo. Alam niya kung sino yung kausap niya, direct to the point siya na ginamit niya yung mga metaphor, illustration, so that in the end ay gusto niyang makabigay ng mensahe dun sa kanyang kausap. Kaya nga dun sa binasa natin, binabanggit niya yung pagmamahal, pero sinasabi niya na kung ang mga ito o ang ito ay wala, ano man yung gagawin mo, at that in the end ay para ka lang symbols na nag-iingay lang but walang gamit. So teka muna, may sinasabi si Lord sa panahon natin ngayon. At yan yung gustong i-correct ni Paul na in the end dito sa kausap niyang mga taga-Corinth. Kung balikan natin at nagsimula yan ng chapter 12, but dito siya. Ang chapter 12 ng 1 Corinthians, sobra yung giftings si Lord. Ang Diyos ay nagbaba ng mga talent, ng mga gifts doon sa mga mananampalataya. But dito sa verse 13, pinunanan ni Paul yung mga gifts na meron sila so that in the end ay sinasabi niya, meron man kayo niyan, meron man kanino nito. Pero kung yung mga laman ng puso nyo ay walang pagmamahal, para lang kayong mga batingaw o para lang kayong mga parang symbols na nag-iingay ng walang gamit. So, hindi ko alam paano tayo kinakausap ng Diyos ngayon. Ano? So, tingnan natin ito so that in the end ay naaabuso yung mga talent, naaabuso yung mga gifts, naaabuso yung mga pinagkatiwala ng Diyos. At sa panahon natin, totoo naman, ang daming mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, but that in the end ay naaabuso ng madami. Hindi ko alam hindi ko alam sino kausap ko dito, hindi ko alam. Pwede akong kausap ako ng Diyos dito, but ito ay mga reminders, ito ay mga paalala. That's why this is about what chapter 13, kung medyo kayo sa sunod-sunod nitong First Corinthians, andun siya lagi doon sa mga nabigyan ng gifts, nabigyan ng mga kaloob at ng mga pinagkatiwalaan so that in the end ay sinasabi ni Paul, wag niyong abusuhin ito kasi so that hindi yan ang magtatayo sa iyo bandang huli. Na ang nakalimutan nila yung pinakamahalaga. Ganda ng title. Let us get to the heart of the matter. Hindi yung talent, hindi yung meron ka, hindi ko alam sino ka whatsoever, but hayaan mo kung ikaw ang nagsasabi na isa kang mananampalataya at born again ka, Christian ka, ang lahat ng mga bagay na yan ay irrelevant kung hindi mo naintindihan at hindi mo binigyan ng halaga, yung pinakamahalaga na kung saan yun ang hinahanap sa atin ng Diyos, yung pagmamahal mo sa Diyos. Yung pagmamahal mo sa Diyos. Adyan ka pa ba? May kausap ba ako dito? At ito yung binaliwala ng mga taga-Corinth that time. At ginamit pa nila yung mga pinagkatiwala sa kanila upang gawing dahilan, gawing reason, gawing dahilan upang hindian yung gusto ng Diyos. At even in our times today, madaming ganito yung bless ka ni Lord, pero that in the end, yung blessing na na-receive mo, gagamitin mo at sasabihin mo, Lord, paano yung negosyo ko? Sabi ni Lord, dali ka anak, attend ka ng powerhouse prayer meeting. May trabaho ako may negosyo ako teka muna. Yung mga gifts na yan ay pinagkatiwala sa iyo, but that in the end, ito yung sinasabi ni Apostle Paul, na yung gifts na yan, ay yung mga gifts na yan, ang pwedeng gamitin pa ng enemy so that in the end ay di mo mabigay sa Diyos yung kanyang hinihingi. Trouble. At that in the end ay nakalimutan natin what it is all about. Sabi ni Paul, this is not about this is not about being used. Hindi ko alam, workers ka ba? O may ginagawa ka sa ubasan ng Diyos? This is not about your gift. This is not about
of being recognized, hindi ko alam, at napupunta tayo dun sa ganung klase ng kategorya. Maraming mga taong madaling iwanan ang simbahan dahil hindi siya ma-recognize. Hindi ko alam, but naniniwala ako na hindi sa church na ito kasi nabantayan natin ito. This is not about gifts or ano pa pwede, title or calling. Ano pa tawag dyan? Tawagin kang Kristiyano o born again. Marami na akong nakitang, hindi ko alam, mahirap banggitin, but dito to pumupunta yung malamig na mananampalataya. At ang problema sa kanila ay hindi sila marunong mag-handle ng mga pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. At ang trouble ngayon ay hindi nila napapansin, yun ang naging dahilan upang unti-unti silang lumamig sa Panginoon. Brothers and sisters, pag ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay yan na ang nagko-control sa iyo, magiging hindi ka epektibo. Ulitin ko po, kapag yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, yan na ang nagko-control sa iyo, hindi ka magiging effective. Hindi ka magiging effective. At yan ay proven na yan sa madami. So, dito balik tayo uli. Even itong title, nag-speak na ito. Let us get to the heart of the matter. Ano ba yung pinakamalaga sa yung buod bilang isang mananampalataya? Yung buod, yung pinakamalaga na dapat binibigyan lagi ng pansin at diin. Ang Bible ay nagbigay siya ng ganda ng pagmamahal. In John chapter 3 verse 16, sabi, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life." Sometimes nakita natin yung, may regalo ang Diyos, may gift ang Diyos, but that even in this verse, hindi natin masyado binibigyan yung salitang that whosoever believe in Him, that whosoever believe in Him will not perish. Merong pasubali ang Diyos na dapat nakapaloob tayo dun sa pagtiwala sa Kanya, pagsunod sa Kanya. Nandun yung, that in the end, yung promise na sinasabi, but have everlasting life. Sometimes masyado nating pinagagaang ang Bible. Kasi tingin natin ang Diyos ay mabuti at mabait at in the end. But si Lord nagbababa ng kanyang sentimiento, lalo na sa kanyang mga anak. At dito makikita natin, that ganda lang yung title, palang maintindihan mo na to na, teka muna anak, meron pang mas mahalaga dyan, mas mahalaga dyan. Ito nasa na yung puso mo? Nasa na yung love mo na sinasabi mo, I love you Lord. Teka muna. Kasi kung wala yan, ang sabi ni Apostle Paul, ano man yung mga ginagawa mo, that is nothing. Wala yan, walang pakinabang yan. Kung yung pinakamahalaga ay hindi mo binigyan ng halaga. Dito, kanina sabi ko, ang Bible, may isang kwento na itong mga religious people, minsan lumapit kay Jesus at nagtanong, at yung tanong nila sa Panginoon, ano ang pinakadakila sa commandments? Tingnan nyo ito. Ano ang pinakamahalaga sa commandments? Ano sagot sa kanila ni Jesus? The Lord answered, love your God with all your heart and with all your soul. In fact, with all your mind. So love your God with all your heart and with all your soul. Nandun na. Talagang binigyan ng diin na hindi pwede yung love lang. Yung pagmamahal ay dapat solid. That, and then, dinagdagan niya pa, sabi niya, love your neighbors as yourself. So, dalawa yung commandments sa New Testament. Tinanong nitong mga religious people, so that and then si Lord, alam niya ano yung laman ng kanyang puso, na yung hinahanap niya sa mga tao.
that love your God with all your heart, with all your soul. At yung second command, sabi niya, love your neighbor. Love your neighbor as yourself. At eto yung wala na eh. Trouble, ano? Hindi ko alam. Hindi ko alam. But ito yung observation. At nakakalungkot na kahit na sa loob ng simbahan, etong love your God, medyo questionable na to eh. At lalo na kung love your neighbor. Kasi nga, kung hindi ko alam, hindi mo nga na malove si Lord, malove mo pa ba itong neighbor mo? So trouble, at ang trouble ay, andito to sa mga mananampalataya. Ito ang nagiging kalakaran na ngayon. So, hindi ko alam. Sabi ko nga, Lord, palaanan mo kami dito. Last Friday, last week, nabigyan kami ng pagkakataon na mamit namin kami ni Pastora, si Pastor Mike, yung anak ko, na nag-invite sa amin. Isa siyang widow, asawa siya ng isang bishop sa Amerika, pero Pilipinas siya. At may mga ministry sila dito na tinutulungan nila may mga churches silang tinutulungan. So, in-invite lang naman kami na lunch. So, dami siyang sinishare sa amin. But sa dami niyang sinasabi, isang bagay na nagbigay sa akin ng parang, hindi ko alam, yung nagkaroon ng ano sa puso ko. At medyo, hindi ko alam, natakot ba ako or whatsoever na yung sabi niya, many in the church that they think they are Christian but they are not. So parang, alam niyo pa ba yun? Ito na yung sermon, no? Ito na yun, no? Ang iba ay nakabase na lang sa parang, hindi ko alam. Sorry ha, kasi sabi ko nga salamat na lang talaga Lord kasi buhay pa kami. Nadidinig pa namin to kasi ang hirap talaga kung yung harap kami sa iyo at ito na yung madidinig namin. So, hindi. Andun pa rin ang Diyos, mabuti. Kaya nga, sabi ko, Lord, sige Lord, mag-speak ka sa amin. At yun na nga, na hindi ko alam, saan ba tayo nangahawak sa pagsisimba-simba natin? Saan tayo nangahawak sa pagbibigay-bigay natin? Saan tayo nangahawak sa service natin? Sinabi ni Apostle Paul yan, kung yung mga bagay na yan ay ginagawa mo ng out of love, that is nothing. Wala yan, walang gamit yan. So, ito yung sermon na hindi ko alam dito para i-judge tayo whatsoever, but this is reminder. At mabuti lang talaga si Lord kasi lahat ng paraan ay binibigay niya sa atin upang so that in the end ay huwag tayong mapahamak. So, eto, love your God with all your heart and with all your mind or with all your soul. That in the end, love people. Love your neighbor. Love God and love people. Yan, trouble na. Alam ko ito sinasabi ko kasi obvious naman to. That in the end, love myself na lang. Mas madaling gawin. Love myself. Yung wala na tayong sinasabi ko, paano naman ako? Mamamatay na lang tayo na hindi tayo makaalis dyan. Teka muna. May trouble dyan. Yung, paano ka naman? Teka muna, sabi ng Diyos, love your God, love people. So, wala naman sinabing paano ka. So that in the end, mamaya gusto ko yung dagdagan. Walang problema kasi pag nilove mo si Lord, He will take care for you. Siyang bahala sa iyo. So hindi ko alam. Alam naman natin yan na hindi talo ang mahalin ng Diyos. Teka muna, palapakan mo nga muna si Lord. Hallelujah. Friends, eto mga bagay na mga nababanggit ko ngayon, hindi pa ito nagsisimula pa lang ko, but ito yung meaning ng Kristiyano. Ito yung buod, ito yung laman ng isang Kristiyano na nagsasabi that he is born again. Ito yung laman. Yung love God and love people. Ito yung heart of the matter. Ito yung pinakabuod na ito yung nakasentro dito nanggagaling ang lahat ng ginagawa mo. Kasi kung pwede ka naman magsiserve-serve but
without love, sabi ni Apostle Paul, that is, what? Garbage. Walang ano yan, walang resulta, walang benefit dyan. So dapat, ano man yung mga ginagawa mo, nanggagaling dyan, that you love the Lord. At hindi mo lang love the Lord, you love people. Kaya ano man mga ginagawa mo sa mga tao, ay galing sa puso mo, hindi ko alam, mamaya may mga illustration, example ako dyan. So dito, hindi naman, ano lang to, paalala sa atin kasi, yun na nga, mahal tayo ng Diyos at ayaw niya tayong, that in the end ay mapahamak tayo. Ganda nung inawit natin kanina, binayaran tayo by His blood, so that in the end ay magkaroon tayo ng bagong buhay. Yun ang hinahanap sa atin ng Diyos, yung bagong buhay. Nasaan na yung bagong buhay? Yung bagong buhay. Na, ang laki ng binayad ng Diyos dyan. Binayaran tayo ng Ama. Niransam niya tayo. Niransam niya tayo by blood, sabi nung inawit. So that in the end ay makalaya tayo doon sa mga bagay that hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos pagkatapos. So, ito yung meaning ng pagiging Kristiyano. Kaya, ang hirap din na parang magpakilala ka ng Kristiyano ka, at hindi mo naiintindihan ano bang meaning ng pagiging Kristiyano. Dalawa lang. Ito, commandments ng New Testament. Love your God with all your heart and with all your soul and with all your spirit, actually. And love your neighbor. Love people. So, tapos na. Ito yung pinakabuod na dapat ay doon nakasentro yung nilalaman ng pagiging Kristiyano natin. Oh, trouble talaga, ano? Pero kung that in the end ay doon makita tayo na how about me? Me. Oh, trouble talaga to. Trouble talaga to. Madami na tayong pwedeng dahilan. So that puro na tayo reasoning at bandang uli, hindi mo napapansin, wala na ang Diyos. Wala na ang Diyos. Oh, trouble. So boy, Kristiyano ay hindi naman to komplikado na parang, hindi ko alam ano, you have to go, aral ka sa Bible school. So hindi naman, okay din naman, magpakalalim ka, magpakadalubasa ka sa kanyang mga salita. Wala namang problema. Pero hindi din yan ang pwedeng that in the end ay may pagmamalaki natin sa Diyos. Sabi mo, dami ko nang alam Diyos. Yun nga ang trouble may accountability yan. Habang nalalaman mo yung mga bagay-bagay that in the end, di mo binibigyan ng alaga, sisingiling ka ng Diyos dyan. That in the end, ang inahanap lang naman sa atin ng Diyos, just love God and love people. Sa church, ito lang naman ang hinahanap ng Diyos sa atin. Malin natin ang Diyos at malin natin yung mga nandyan sa labas. So that in the end ay hayaan natin na maging blessing tayo sa kanila. Dito sa text natin, no wonder, maraming simbahan, walang laman. Kasama tayo dyan. Ito, ang dami pang upong bakante dyan, no? So, hindi ko alam, but dito kinakausap tayo ng Diyos. So that in the end, bakit walang laman ng mga simbahan? Wala nang nagmamahal sa mga tao. Ang mga Kristiyano ay wala na. Ang madami ay kasama ko dyan. Huwag ka mag-alala. Mga selfish na, ang sarili na lang iniisip. Yung paano, ano makukuha mo, hindi ko alam, but that is wrong. Ayusin natin to. May trouble tayo dito. Balikan natin kung ano ba talagang pinakabuod, bakit natin siya nakilala, at bakit tinawag niya tayo, bakit pinili niya tayo. Tignan natin, let us get to the heart of the matter. Meron tayo panawagan so that in the end ay doon tayo magmamanifest yung sino tayo. Oh God, hallelujah. So, eto yung trouble. Hindi ko alam but sabi ko nga, Lord, salamat lang talaga kasi nadidinig ka pa namin. Hindi naman lahat ng simbahan na nadidinig ito. Halos hindi na ito nadidinig. At itong mga ganitong usapan, halos hindi na ito nadidinig. Tayo naman, sanay naman tayo sa kwentuhan ng mga bagay, yung mga promises ng God. Hindi naman tayo mga corny dito.
alam din naman natin yung mga pangako ng Diyos sa atin at ano yung pabor na meron tayo sa Kanya. But wag nating kalimutan na meron pang more than that. Meron pang more than that. That kapag ito yung na-miss mo, mamimiss mo na lahat ng bagay. Masasayang ng lahat ng bagay kapag ito na-miss mo. Pero salamat sa Diyos kasi nga, at least si Lord, nadidinig natin siya. At doon natin, pwede kong sabihin na, Lord, totoo ka sa simbahang ito. Kasi ito, nadidinig ka namin, Panginoon. Na tinong madaming, hindi na to, ayaw na to, wala nang ganitong pribileyo na maitama ano ang tama. At naging as-is na lang kung ano-ano sila, yun na yun. At that in the end, trouble. Friends, marami pumunta sa simbahan. They did not come to worship. Straight lang tayo. Sorry po. Hindi lang naman in Christ City Church yan. Observation lang sa madaming, oh God. Hindi para i-worship si Lord. Kundi ang iniisip ay para i-bless. Di ba? Yun naman ang word. Mag-church ka para i-bless ka ng Diyos. Teka muna. Hindi yan. Ang pagpunta sa church ay hindi para tumanggap ng tumanggap. Ang pagpunta sa church ay worship mo sa Lord. Sinasamba mo ang Diyos. Binabalikan mo ang Diyos. Nagpapasalamat ka sa Kanya. Sobrang ginawa niya sa iyo. Kulang nga yung word. Kaya yun yung worship mo. But yun na nga. Ang madami ay hindi ito yung motive. Punta ng simbahan upang yung gusto mo makuha mo. Teka muna, trouble yan. Hindi yan ang principle ng pagsisimba. At ituwid natin to, itama natin ito kasi ang pagpunta sa church ay para bang puro ka na lang kuha ng kuha sa Diyos. At in the end, yun na nga, nawala na yung pinakadahilan, no? Na ang pagpunta mo sa church ay, yun nandun yung desire mo na Diyos. Sasambahin kita. Pupunta ako dyan, pasasalamatan kita, Panginoon. Sobra ka sa buhay ko. At kulang nga to, Diyos. Kulang nga to, Panginoon. Yun yung dapat. But hindi ko alam. Hindi ko alam kung siguro meron nga, ba't tira na lang yan? Na yung tama, yung motive pagpunta ng simbahan. This is not about doing, friends. This is about being. Dito yung kung ano yung ginawa mo, dito yung kung ano nilalaman ng puso mo. At yung hinahanap ng Diyos sa atin, teka muna, ang laki na ng problema ng mga tao. At ang trouble, kasama tayo dito. This is not about your giving anyway. This is all about the heart of the matter. And that is the love of God and the love of people. Friends, dapat ito yun eh. Ito yung damdamin natin. Love mo si Lord. Sabi ni Lord, love mo yung neighbor mo. Kasi doon kita gagamitin. Ikaw ito, dito ka mag-excel. Ito yung magiging buhay mo. Ito yung Kristiyano. That you love God and love those who love the Lord. O who love... Ito yung pinakabuod natin. Hindi ko alam. Yung Christ-likeness. Pero ang isang katotohanan, yung sabi ko kanina, madali naman ma-check to eh. Hindi mo naman na kailangan itong parang maging ignorante tayo dito. Promise, huwag niyo akong maliin. Kinakausap din ako ng Diyos dito. Gusto mo ma-check? Para makita mo, nasa na yung puso mo. Sabi ko nga, bigay mo yung profile mo sa Facebook, buksan ko. Minsan, mga friend ko naman kayo eh. Minsan nag-attempt akong sumilip lang ng paano, pero hindi ko na tinutuloy. Kasi sa bungad pa lang, wala nang love sa Lord. Iba ang pinopromote, iba ang sinasabi. Doon pa lang sa Facebook,
So hindi to usapang parang ano to, yung wala kang preba, pastor, wala to, hindi to dapat. Check your Facebook. Doon pala makikita mo kung sino ang naitataas, sino pinupromote, ano sinasabi. Trouble nga sa atin, ang church nandun laging nagpapaalala sa atin, even in our announcement, please promote our services, our PADMAT, yung ating mga schedule. Buksan mo ang Facebook. Wala. Kung meron man pinopromote, hindi ko alam. Nandun ang mga Koreano, hindi ko alam. So, dito makikita natin, teka muna, tama lang na nag-speak ang Diyos dito ngayon. So that and then, nagbababa siya ng kanyang damdamin. Nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? May kausap ba ako dito? Sige, palapakan mo na lang si Lord. Here Paul reminding us of this principle. Ang sinasabi ni Apostle Paul dito, tama na yung laging ano yung blessing na makukuha mo. Tama na muna yan. Hindi naman na yan. Hindi ko sinasabi, hindi mahalaga yan, pero hindi yan ang buod. Hindi yan yung purpose, hindi yan yung reason mo kung bakit ka nasa church. O bakit nagrelasyon ka sa Diyos. Kasi yung gusto mo, ano yung blessing na makukuha, yun lagi. What blessing will I get? Well, when I attend church, teka muna. At kung sino ang ibibless, hindi ko alam. Stop na yan. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul dito sa ating pong binasa. Na lagi na lang tayong nakatingin doon sa mga bagay-bagay. Nakalimutan natin na meron pang mas malaga. Di ba lagi naman sa mga preaching, sa mga sermon, lagi parang saying na yan na instead na bigyan mo ng alaga yung giver, ang binigyan mo ng pansin yung gift. So trouble yan, hindi yan ang gusto makita ng Diyos sa atin. Kaya, pero mong mabubuhay ka ng ganun habang yung buhay mo naubos sa ganung klase ng relationship mo sa Diyos, anong magiging itsura natin sa Panginoon, sa pagharap natin sa Kanya? Oo, nakikita ka ng Diyos. God knows. You can sing, you can dance sa church. But that in the end, ito lang naman yung tanong ay, do you love people? Pwede naman, but sometimes naluloko tayo ng kaaway. Nakapag-worship na ako sa Lord. Pero hindi ka lang kasi natapos dyan. That in the end, nabuling ka ng Diyos. Ang tanong sa'yo, do you love people? Do you love me? Do you love people? That in the end ay pwedeng ang sabihin ng Diyos sa atin, can I see your love? Can I see love in you? Oh, trouble talaga, no? Yun yung hinahanap eh. Yun ang hinahanap. Wala namang problema ang sumayaw at umawit sa Lord, sa church, o nasa bahay ka, but make it sure that in the end, kapag sinilip ng Diyos yung love nandyan sa puso mo, oh, trouble. At pupunta lang ulit tayo dun sa binasa natin, 1 Corinthians chapter 13, that in the end ay nahilin tulad ni Apostle Paul na para ka lang daw tayo na isang symbols na nag-iingay lang ng walang gamit. Trouble. So, friends, ito yung tanong ng Diyos. Do you love Him? Do you love me? Sabi ng Diyos. Do you love people? Because when people see and feel the love of God, people will come to Jesus. Automatic na lang yan. Kapag totoong nakita nitong mga taong ito, na yung love mo sa Diyos ay totoo, that in the end, itong mga taong ito
will come to Jesus. Sige, pwede mo bang palapakan sila? Hindi ko alam paano natin nadidinig. Simbahan naman tayo eh. Tama lang naman tong ganitong usapan. Nandito tayo, simbahan tayo. At salamat sa Diyos kasi nga, wala nito ang mundo. Wala nito, hindi to pwede pag-usapan sa mundo o sa labas ng simbahan. Wala nito ang mundo. Wala nito. Kulang sila sa pagmamahal sa tao. Ang mundo kulang sila sa pagmamahal sa tao. At ang nakalulungkot, kaya nga to napapag-usapan even sa loob ng simbahan kasi nga ganito na rin ang nangyayari sa madami. Kulang na yung pagmamahal ng mga Kristiyano sa tao. Kaya eto, binabalik natin sa atin ng Diyos. At dito nga sa title natin, pinaalahanan niya tayo, teka muna, mukhang ang layo-layo na nang narating nyo, pero parang naiwanan nyo yung pinakamahalaga. Naiwanan ninyo, na-neglect ninyo, na pinabayaan ninyo yung pinakamahalaga na hindi nyo binigyan ng halaga. That love your God with all your heart, and with all your soul, and love your neighbor. Oh, trouble ano. So, daming mga nangangailangan ng saklolo. Alam niyo po ba yun? Daming mga tao na they need help, but hindi ko alam. Nasaan na yung mga churches? Nasaan na yung churches? Sabi ko nga kanina, ang mga hospital ngayon puno-puno. At hindi nila alam kung ano ang solusyon at paano sila, hindi ko alam, yung kanilang kalagayan, yung kagalingan, yung mga tao na talagang hindi ko alam. Sobrang hirap na kung paano i-comfort ng Diyos. Hindi sila nakakahanap ng comfort. Lord, sorry talaga. Wala na kaming pagmamahal, Lord. Wala na kaming pakialam. Sabi ko nga kanina, mga daming tao dyan, mga street children. Daan-daanan na lang natin para bang, kikita tayo ng Diyos na wala ka na ba talagang pakialam? Eto mga to, kailangan to ng kalinga at hindi ko alam paano mo to maging blessing ka man lang dito. Hindi mo na lang ba talaga ramdam to na wala ka ba na talagang parang at least man lang konting simpatiya? And ito naman ang sabi ko sa inyo that love people, love your neighbor. Trouble. Lord, sorry Lord. Sometimes, ang taas ng ating dinidesire na faith, halos gusto natin maglakad sa tubig. Pero magiging walang silbi ang lahat ng yan kundi tayo marunong tumulong sa mga nangangailangan. Ang katapat, tutumba lahat yung mga bagay-bagay. At in the end, ito yung na-neglect. Trouble. Sometimes ito yung iniisip natin that paano naman, nga naman, tama naman din, concern mo sarili mo, pero nag-speak na ang Bible dyan. Nagsalita na ang Bible dyan. Don't worry about yourself. Yun naman ang sabi ng Bible, that in the end, nandyan ba yan? If you care about God's business, yung nadidinig mo, sinasabi sa iyo ng Diyos, ano bang pangako ng Diyos? God will take care of you. Alam naman natin yan. Alam natin yan, di tayo ignorante dyan. Pero pilit natin kinakalimutan yan na may pangako sa iyo ang Diyos dyan. Na kapag sometimes isakripisyo mo yung isang bagay sa buhay mo, na that in the end, huwag ka mag-alala dahil ando naman ang Diyos na sasaklolo sa iyo na huwag mong baliwalain at huwag mong sayangin yung opportunity na may pinagagawa ang Diyos. So that and then may magbe-benefit dyan, may mga tao dyan na nangangailangan. Patungkol sa sarili mo, ando naman complete yung promise ng Diyos that in the end, ako bahala sa iyo. Andun yung faith natin sa Diyos, andun yung word niya na nadinig natin, pero hindi natin, binaliwala natin ang mga bagay-bagay. So, friends, hindi ko alam paano tayo kinakausap ng Lord, Kasi ang iniisip ko nga, actually hindi ito yung sermon ko eh. Kaso lang last Friday, nung kami nag-powerhouse dito, prayer meeting, nasaan kayo? Prayer meeting. Nag-invite kami samahan nyo kami dito sa prayer meeting, pag-pray natin ng city, pag-pray natin itong mga kababayan natin, pag-pray natin ang mundo, laki na ng problema ng mundo, pag-pray natin yung mga tao, ma-born again,
Pag-pray natin yung mga pamilya, yung mga needs, pray natin yung mga kapatiran. Ano ba yun? But nakakalungkot kasi iilan lang talaga ang dumadating. At last Friday, nandito kami. Nandito kami kasi gusto namin mag-pray eh. But that in the end, wala, nag-i-speak na si Lord. Kasi nga, sometimes, puro lang tayo hingi. Lord, pahingin ito, pahingin ito, pahingin ito. Sakloloan mo kami dito. Bandang ulin, dito si Lord, subukan yung sumama sa prayer. Iba yung experience kasi habang nagpipray tayo, biglang lang bang nagsasalita ang Diyos. Ha, Pastor, nagsasalita ang Diyos? Opo, nagsasalita po ang Diyos. At sabi ko, teka muna, tigil muna tayo. Nagsasalita ang Diyos. Anong sinabi ng Diyos? Anak, teka muna. Hindi kasi yan yung problema. Ang problema ay yung mga puso ninyo. Malayo na kayo sa akin. Yung puso ninyo, wala na. Gusto ko kayong pagpalain, pero ang trouble nyo ay nakapokus na kayo sa puro needs ninyo. Ang nakalimutan ninyo, yung Diyos na dapat nakasentro sa buhay ninyo, binaliwala nyo na. Sa malimit na pagkakataon, pinagpapalit nyo ako. Ang dami nyo ng dahilan. Ang dami nyong reason, ang dami nyo ng dahilan. Alam niyo ba yun? Yung konting, hindi ko alam, lambing sa'yo ng Diyos, batatin sabi mo, busy ako eh. May trabaho ako eh. May negosyo ako eh. May pamilya ako eh. Trouble. Nasaan na yung Diyos ngayon that love your God with all your heart and with all your soul? At kung ito ay sa konting mga reason, ipinagpapalit mo si Lord. Ito, katotohanan nito. Hindi ko alam, but salamat nga sa Lord. Akin to, kung hindi to sa inyo. Kung hindi nyo to tatanggapin, akin to. Bibigyan ko to ng halaga sa buhay ko kasi that in the end, isusulit ko to sa Diyos. At magpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa, at least binigyan niya pa ako ng pagkakataon na buhay pa ako. Kasi ang hirap sa pagharap ko sa Kanya, wala na to, hindi na to pwedeng balikan. Kita niyo po ba yun? So, ito yung damdamin ng Diyos na, teka muna, masyado na kayo naging after dun sa answer prayer. But that in the end, wala na yung mga puso nyo sa akin. Isinuswap nyo na ako sa maliliit na mga bagay. Ang liliit lang, that in the end, sabi mo, hindi pwede. Teka muna, damdamin to ng Diyos. So that in the end, ano yung I love you mo? Ano na lang ba yan? Yung parang kailangan na lang sabihin, I love you, Lord. Dapat may kasama yan na nanggaling sa loob. That in the end, may solid na dahilan ba't mo love si Lord. Teka muna. Etong usapan ng ganito, pagka nadinig mo, subukan mo sabihin yan ngayon sa Lord that, Lord, I love you. Mahihiya ka. Pero nadisip tayo ng kaaway kasi sometimes para bang okay na lang yung sabi mo, I love you, Lord. Pero hindi eh. Ang Bible nagsasabi, walk your talk. Dahil si Lord, bago niya sinabing mahal kita, pinatunayan niya sa cross. Binigay niya yung blood niya doon, yung buhay niya, that and then sabi niya, mahal kita. Pinatunayan niya ito. Tayo, paano natin mapapatunayan yung love natin sa Lord? Trouble. No? Trouble ano? Nakalimutan natin na napakahalaga nung si Apostle Paul nang sinasabi niya. So that in the end ay, ano man yung mga ginagawa mo ay garbage. Garbage. May kausap pa ba ako dito? Mukhang magagalit na kayo. Hindi ko alam. But ako naniniwala na, salamat sa Panginoon kasi pinaalahanan niya tayo. Hindi ko alam yung pagbabago ng puso, gradual. Dati love mo si Lord pero pansin mo unti-unting parang nawala na. Kasi gradual. Si Satan, gumagamit siya ng maliliit hanggang sa punong-puno na. So then parang manhid ka na kay Lord. Parang Lord, di ko na nararamdaman yung love ko sa iyo. At ito yung sermon na magpapaalala sa atin. Hindi ko alam but yung maliliit na yan. Sometimes, sabi ko nga kanina, yung click-click mo sa cellphone mo, madaming maliliit dyan. Isang pindutan mo dyan, magpapalayo sa iyo sa Diyos.
Hmm. The enemy always want to cover up the significant. Nandiyan ba yan? With the trivial. Yung gusto niyang takpan at palitan yung mahalaga sa walang kwenta. Sa title natin, makikita natin dito that yung love mo sa Lord ay napakahalaga. At love mo sa tao napakahalaga. Pero itinakpan niya yan. So that in the end ay ang pinapalit niya maliliit. Hindi kayang tumbasan dun sa bigat na dapat nasa iyo yun. Ito si Satan, ito yung kanyang attack sa tao, lalo na sa mga Kristiyano. Pinapalitan niya yung mahalaga sa walang kwenta. At madami nadidisip dito na even among Christians sa atin, that in the end ay nadisip tayo kasi akala mo panalo ka dito pero ang hindi mo napansin, ang laki nang nawala sa iyo. Akala mo, hindi ko alam, tama ba yung word, colloquial word, naka-jackpot ka, pero ang hindi mo nakita, ang laki nang nawala sa iyo. At ang trouble pa nito, si Satan ay hindi siya nagbibigay ng libre. Pagkatapos sisigilin ka niya, dahil hindi siya nagbibigay ng libre, may bayad. At yung bayad, more than doon sa binigay niya, kukunin niya pa sa iyo, ano meron sa iyo, sisirain ka niya talaga. So ito yung trouble. At, sorry talaga. Ito si Lord, pinalahanan niya tayo na, anak, huwag mo ako ipagpalit. Huwag mo ipagpalit yung pinakamalaga. Ito yung pinakamalaga, huwag mo itong baliwalain. Kasi ito talagang gustong kunin ng kaaway, ng enemy. Ialis mo yung love mo sa akin. Pero anong katapat niyan pagkatapos mong gawin yan? Sisirain ka niya talaga. Hindi ko alam, naintindihan mo ito. Sisirain niya ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Sisirain niya lahat ng nakakonect sa iyo. Sabi dito ng ating binasa in verse 1, though I speak with the tongues of men and of angels, but not love, I have become something brass or a clanging cymbal. So, isipin mo to, kung tayo to Kristiyano, na sinasabi natin na Kristiyano tayo, born again tayo, without the love of God sa puso natin, ano itsura natin? Garbage. So, ito yung paalala sa atin ng Diyos that in the end, ayusin natin to. Nag-speak si Lord. At hindi to para sa Kanya. Ito'y para sa iyo at para sa akin. Kasi gusto ng Diyos na ingatan niya tayo. Kasi kung di mo to bantayan, ang nangyayari dyan, sabi ko nga to kanina, gifts versus goods. Pinaglalaban-laban natin kung ano meron tayo sa mabuti. Actually, si Lord hindi siya nagtatanong kung anong galing mo, anong talent mo, no. Hindi siya doon nakasentro. That in the end, hindi natin pwedeng pagmamalaki yung degree or talent or title na meron tayo. Kasi kahit meron ka nito, kung wala kang pagmamahal sa puso mo, you are not doing anything. Ang daming akala nila, goods na sila sa Lord kasi ginagamit nila yung mga talents nila. But kung ginagawa mo mga bagay na yan without love, trouble. Pwede ka magbigay ng tubig, inuming tubig sa isang tao, pero sa totoo lang, ginawa mo ng hindi ka naman komportable. Goodbye. Walang gamit. Hallelujah. Hindi ko alam kinakausap tayo ng Diyos dito. Nang sabihin mo sa Diyos, hindi ko alam kailan mo sinabi sa Diyos, I love you, Lord. Wala ka ba nadinig? Pero hindi kasi ganun si Lord. Pero kung ako sabihan mo niyan, I love you mo dyan. Hindi ko nakita sa'yo. I love you mo dyan. Sometimes, para bang nagpapaalis lang ng guilt feelings.
nare-release natin yung word na yan, but that in the end, kung madinig mo lang talaga si Lord, ako nga sabi ko, kaya kitang sagutin, sabihin ko sa'yo, I love you mo. Sinasabi mo yan dahil kailangan mo lang sabihin. Sorry talaga, Lord. Sorry talaga, Lord. Friends, ito yung paalala sa atin. If you don't do it from your heart, forget it. Huwag mo nang gawin. Wala din yan. Wala din yan. Garbage yan. Ano man yung ginagawa mo ng walang kalakip ng pagmamahal na nanggaling sa Diyos o pagmamahal mo sa Diyos, huwag na lang. Sabi ng Revelation chapter 2 verse 4, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Ito, hindi ko alam. Balikan mo yun ang pagmamahal mo sa Diyos. Sabi ng, friends, gusto ko ito dagdagan. Love suffers long. Yung ganda ng love galing sa Diyos. Love suffers long. Meron siyang pagtitiis. Hindi siya nag-give up agad. Hindi siya nagtitreten, hindi siya nagsasabi na, Lord, isa pa, magkukwit na ako. Isa pa, Lord, bibigay na ako, Lord. Isa pa, Lord, hindi ganun. Because love suffers long. Kaya nga ito, napakalaga nito, na ito ay protection natin, na kailangan mo to bilang mananampalataya, kailangan mo to, kasi ito magiging protection mo. That in the end, hindi ka agad-agad bumibigay. Hindi ka mag-orimentado. Hindi ka magre-rebelte. Hindi ka magtitreten. Hindi ka nananakot whatsoever. Because love suffers long. Yung love ng Diyos ay yung love ng Diyos na natiyo, kaya niyang magtimpi. Kaya niyang magtiis. O ano sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse, I think 4 to 7, tingnan nyo to. Yung pagmamahal na, hindi ito eh. Ito yung paalala that in the end, ito yung gustong-gusto ng Diyos na mapapasa atin. Kasi nga, alam ng Diyos na anak, yan ang magsusustain sa iyo. Yan ang magiging dahilan upang magpatuloy ka sa buhay. Na hindi ka magkukwit, hindi ka mag-give up. Hindi ka magpapakamatay, hindi ka magbibigti. Ito sabi chapter 4 ng 13, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It does not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. Tignan nyo to, itong love na to, ang laki ng gamit. Ang laki ng problema kapag wala ito. Dahil ang lahat ng kabaliktaran nito, sinasabi dito, yun ang makikita sa tao. It is not easy angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Tignan nyo to. So dito makikita natin na hindi, gustong-gusto ng Diyos, hindi para mahalin mo siya, or whatsoever, that in the end, magbe-benefit ka nito. Yun ang ibig niyan sabihin dito. Anak, para sa ito, kunin mo to, bigyan mo to ng alaga. So that in the end, ito yung mga bagay na magmamanifest sa buhay mo. Ito yung magmamanifest. Ito yung magiging dominant. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. And that is the love of God. Friends, dapat meron tayo nito. Sabi ko nga kanina, ang pinakabuod ng mga Kristiyano na nagsasabi that he is born again, love niya si Lord. Love niya si Lord at kapag inalis mo to, goodbye. Lahat ng kabaliktaran nito, yun ang magmamanifest sa buhay mo. Pero kapag yung love ni Lord nang nandyan, ito naman talaga yung sabi ko nga, sentro, ganda ng title natin. Ito yung pinakamahalaga na huwag mong baliwalain.
Love suffers long. Andiyan ka pa ba? Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? Hallelujah. Father, thank you. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin. Pwedeng tagal na namin Kristiyano at tagal na namin ganito. Pero salamat, Panginoon, kasi di ka pumapayag. Gusto mo kaming baguhin. Gusto mong magkaroon ng katotohanan yung kung ano ang benefit nung ginawa mo dun sa cross. Inawit namin kanina. Binayaran mo kami sa halaga. Binayaran mo kami, niransom mo kami by blood. Lord, kung si Apostle Paul, eto, sobra na nga itong, hindi ko alam, binanggit ko kanina 3, na mabibigat, na pwedeng that and then, sabi mo, wala nang pag-asa yan. Pero si Paul ay naging totoong Kristiyano. At kung nagawa ng Diyos kay Paul that time, kaya itong gawin ng Diyos sa buhay natin. Na, that in the end ay magkaroon tayo ng experience sa pagiging totoo. At yun na nga, kung hindi natin to bigyan ng halaga, medyo nakakapangamba kasi may mga ganung usapan, may sinasabi ang Bible. So that in then, baka na-deceive tayo, akala natin mga totoo tayo, but that in then, hindi pala. Halos, nandun ka din naman. But umaasa ka so that in the end, ay tatanggapin ka ng Diyos ng maayos, pero sa bandang huli ay trouble pala. Kasi ang akala mo, okay ka na, pero hindi pala. Pero salamat sa Diyos sa hapong ito kasi nagpapaalala siya sa atin, anak, meron pang lugar ng pagbabago. At hindi naman komplikado kasi 2 lang yung kanyang binabanggit. Love your God and love your neighbor. Hindi ko alam. Sino yung mga neighbor mo? Yung mga tao na nandyan sa'yo, nakakonect sa'yo. Ito yung mga tao na that in the end ay umaasa yan na makita yung love ng Diyos sa buhay mo. So that in the end, maniniwala sila kay Jesus. At magiging gamit ka ng church. Ang church ay ikaw inaasahan. That in the end ay sa araw ng linggo, magbibitbit ka ng mga tao. Kasi love mo itong mga to. Sa paggising mo sa umaga, lalo na pag Sunday, hindi lang yung sarili mo ang iniisip mo. Ang dami mong iniisip na sino mo pwede ko isama. That alam mo that in the end, they need also God. They need also the love of God. Ganda, no? So ito yung nawala. Kasi sa paggising natin sa umaga, tulad ng sabi ko kanina, hindi, namamali na tayo ng motive. Punta ka ng church para i-bless ka. Tika muna. Ang layo yan dun sa isang katotohanan na that in the end, namamali na tayo ng ating dahilan sa pagpunta natin ng simbahan. Na pagpunta sa simbahan ay gusto mong bigyan ng kaluguran ng Diyos. That in the end, sinasabi mo, Lord, what is your will? Let your will be done, God, sa buhay ko. So ito yun, hindi yung parang namamali na. Friends, sige na, ito yung ganda, no, kasi pwede nating pasalamatan ng Diyos dito. And then, Lord, thank you kasi, Panginoon, binibigyan mo pa kami ng pagkakataon, ng pagbabago, para mabago namin yung mga mali namin. Pwedeng na-deceive tayo ng enemy, hindi ko alam. Hindi lahat ng simbahan ay napapag-usapan na ito, nadidinig pa ito, but salamat sa Diyos kasi at least ako, sure ako, nakasama natin ang Panginoon dito kasi nadidinig mo itong ganitong usapan. Kasi ang enemy, never niya itong buksan. In fact, sinabi ko to kanina, tinatago niya ito. Pilit niya itong itago yung mga mahalagang bagay na lalo na may kinalaman sa Diyos at pinapalitan niya ng mga walang kwenta.
Pero the fact na nadidinig mo na ito yung pinag-uusapan na that in the end, na-realize natin na oo nga naman, ba't ko ba na-neglect ito? Ito yung pinakamalaga. So that in the end, mapupunta lang tayo doon sa, unahin mo siya. So that in the end, huwag ka mag-alala kapag inuna mo siya, idadagdag niya sa iyo ang mga bagay-bagay. Tapos. So pwede mo bang palapakan si Lord dyan? Hallelujah. Hindi ko alam, but siguro naman meron tayong nakuwang message sa umagang o sa hapong ito. Sa isang banda, pwede mong sabihin, Lord, nag-speak ka, Lord, but sana ang prayer ko ay huwag tong parang pagkatapos, wala lang. Bigyan natin to ng bigat. Hayaan mo hanggang sa pag-uwi mo sa bahay ay, sige, okay lang yun. Yung magkakaroon ka ng bigat, okay lang yun. Kasi burden so that in the end ay magkaroon to ng ng halaga pagkatapos. That God, sorry. Oo nga Lord, sa malimit na pagkakataon ay hindi na ikaw yung sentro, Lord eh. Hindi na ikaw yung ini-worship, hindi na ikaw itong sinasamba. Ito na lang yung parang way namin upang kumuha sa iyo pero nakalimutan namin na i-honor ka namin. Yung reverence dapat nandoon, yung aming worship sa iyo dapat ay nandoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Wala na akong oras, but sige po, I think na kapag deliver naman na ng kanyang mga salita. At sige po, tayan natin na start tayo. Tama-tama itong sermon, kasi 2 weeks na lang. Bagong taon. So, start tayo ng tama. Huwag na natin gawing pattern yung dati kasi alam natin that ang karamihan doon, tama ang sabi ng Bible, nag-end up doon sa walang gamit. So, at least start tayo ng bago so that in the end, alam natin na sige Lord, itatama ko na to. That in the end, hindi lang naman to yung kung ano to ma-receive ko, but God, tama lang talaga that you are deserving for this, God, that kailangan kitang mahalin. Sobra ginawa mo sa akin. Sino ba ako para pansinin mo pero binigyan mo ako ng halaga? Daming dahilan, but in the end, ang hirap si Lord, He's deserving for that. Tama lang siyang mahalin kasi sobra yung pagmamahal niya sa'yo. Minsan, minamahal mo yung hindi ka naman mahal eh. But pinipilit mo, eto, karapat dapat mahalin. Kasi sobrang pagmamahal niya sa'yo. Pwede ba akong sige, tapos nga ako dito. Give me 2 minutes. Last Friday, ito yung ginamit naming verse. Hindi ko na ilagay dyan, In Psalms 121, balikan mo yan. 121, verse 1, I think hanggang 8 yan. Tingnan nyo, basahin ko bago ko tawagin si Pastor Micah. Sabi dito, sa Psalms 121, verse 1, sabi dito, I will lift up my eyes to the hill from whence come my help. Si Lord ang saklolo, promise. Kaya hindi talaga, tuloy ko pa, my help comes from the Lord. Si David ang may sabi nito, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Andiyan ba yan? Wala. Andiyan kay. Kunin nyo nga yan. Ganda niyan eh. Behold, sabi niya, verse 4, He who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Sabi verse 5, the Lord is your keeper. The Lord is your shade of your right hand. Then sun shall not strike you by day, nor by moon by night, nor the moon by night.
The Lord shall preserve you from all evil. He will preserve your soul. Ganda. The Lord shall preserve your going out and your coming in. Ganda nito. Ibig si Lord, sobra yung kanyang protection. Na siya ay malaga sa kanya at iingatan ka sa paglabas mo hanggang sa mga bago mo. Ganda nito, verse 8, the Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Ito yung Diyos na to, na nangako sa'yo, that in the end, sobra yung kalinga niya sa'yo. Di ba siya dapat bigyan ng sobra ang walang, give your love with all your heart and with all your soul. Kasi tama lang naman itong Diyos na ito na sobra yung kanyang pangako sa'yo. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord dyan? Hallelujah! Can you shout, Hallelujah! Alam mo, kapag naiintindihan mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo at dama mo yung pagmamahal mo sa Diyos, kahit yung sigaw mo ng hallelujah, ramdam mo talaga yan. Ramdam mo talaga yan. Ang sarap lang sabihin at sumigaw ng hallelujah. Sarap lang purihin ng Diyos. At because He is deserving for that sa mga buhay natin. Eto, dito lang ako magtatapos. Bakit ba ito mahalaga? This is reminders. Kasi nga may sinasabi ang Bible in Matthew chapter 7 verse 23. At ito yung mga nakakatakot. Kasi kung tingnan natin yung context nito, itong sagot ng Diyos sa kanila, ng Panginoon sa kanila, ito yung mga tao na nagsasabi, Lord, hindi mo ako kilala. Nagpalayas ako ng demonyo. Di ba ito? Nanalangin ako sa may mga sakit. O hindi ko alam, sa panahon natin ngayon, pwede mo sabihin, Lord, nag-church ako. Nagbigay pa nga ako, Lord eh. Hindi ko alam, ano pa yung mga bagay-bagay. Iyon yung sinasabi ni Apostle Paul. Na kung mga bagay na yan ay ginagawa mo nang wala talaga yung pagmamahal mo sa Diyos, para lang yan symbols na maingay at garbage yan pagkatapos. At ito yung mga taong ito sa pagharap nila sa Panginoon, no, sabi. So that in the end, nagpakilala sila pero anong sagot sa kanila ng Panginoon? Ito yung nakakatakot eh. Kaya nga, hindi, kailangan mo ito bigyan ng pansin. Ano sabi ng verse 23? And then, I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Sa ibang salin, practice evil. Friends, hindi. Mahalaga to. Huwag natin to kasi hindi. Mahalaga yung paano ka nagsimula at hanggang dulo. Dahil susulit natin to sa Panginoon. Tama lang to na papag-usapan natin at least. Safe tayo dito. At magpasalamat tayo sa Lord, nakakarinig tayo ng ganito sa simbahan. In fact, hindi naman, but yun yung sinasabi ko. Ito yung gospel. Pag binalikan mo ang gospel, binasa mo, hindi ba mga buwis buhay ngayong mga tao? Si Apostle Paul, itong nagsulat na to, ano kinamatay nito? Pinugutan to ng ulo. Dahil that time, nung nasa kulungan, etong government and even the religious people, pinatitigil talaga siya na, huwag ka nang mangaral dyan sa Jesus na yan. Nung siya ay kunin na at dali na sa baba at pupugutan, binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Ang sabi sa kanya, i-deny mo lang si Christ at mangako ka na, huwag ka na mangaral patungkol sa Jesus na to. Pakakawalan ka namin. Pero si Paul, hindi siya nag-retract, hindi siya nagbago ng isip. Alam niya, papatay na siya, pero sabi niya, hindi niya pwedeng ipagkanulo ang Panginoon. Hindi niya pwede ipagpalit ang Diyos. Even yung buhay niya, ang katapat. Yun yung Kristiyano that time. At ang Kristiyano ay hindi naman nagbabago dapat. Kung ano yung gospel noon, dapat hanggang ngayon ganito. Pero kung titinan mo ngayon, ang gospel at yung lifestyle ng mga Kristiyano ngayon, ang layo-layo na doon sa unang Kristiyano na siyang model. Hindi ko alam. Masyadong nag-downgrade. Kaya nga ito, siguro ito yung sermon na nagpapaalala na balik tayo sa original. That love your God with all your heart, with all your soul. Kasi yun na nga yun.
Hindi kahit buhay mo ang katapat dyan, dahil sobrang love mo sa Lord, ibibigay mo ang buhay mo para sa Diyos mo na yan. At ito yung wala na. Ulan lang nga eh, sasabi mo ulan. O ambon lang nga, sabi mo ambon lang. Hindi ka na mag-church. Hindi ko alam, ang lilit na lang ng mga bagay na pinagpapalit mo. O kaya, hindi ko alam, sa mga maliliit na mga barya, sinasabi mo, hindi ako pwede mag-church ngayon. Ha? Anong katapat niyan? Yan lang. Hindi yan ang ano ba pwede dyan? Yung very lousy na, masyado nang naging mababa yung uri ng relationship. Hindi ko alam. Sinabi naman din ng Bible yan eh. In the last days, manlalamig ang mga damdamin ng mga tao sa Diyos. But, hindi tayo papayag dyan. Ilalaban natin yan. Kasi ayaw natin mag-downgrade. Ayaw natin magbaba ng quality yung ating relationship sa ating Diyos. No wonder, may mga tao talaga lumalaban. Rain or shine, mapamero na sa wala, makikita mo, nandyan, lumalaban para sa Panginoon. Oh, sige, palakpakan mo si Lord. Friends, let us get to the heart of the matter. That in the end, yan lang naman talaga sinasabi, love your God and love people. Love your neighbor. Tapos, wala ka ng trouble dyan. Kasi that in the end, ang mga susunod dyan, tama yan. Hindi ka na, Pastor Micah. Hallelujah. Hindi ko alam. Yung people, baka may mga tao pa sa bahay mo, iniiwanan mo lang. Yung mga kaibigan mo, nasaan na? Mga katrabaho mo, hindi ko alam. Ang dami niyan. Mga relatives mo. Even your enemy. Sabi yan, enemy ko yan eh. Love them. There are people. Kasama sila sa command na sinasabi ng Diyos, love them. Hallelujah. Hindi ko alam. Sige, tayo tayo. Can we stand up? Hallelujah. Pwede mo bang palapakan si Lord? Hallelujah. Lord, akin din yan. Huwag kang mag-alala. Akin din yan. Kayo mga nakikinig sa amin online, nawa ay pinagpala kayo ng Diyos sa inyong pakikinig at kasama kayo sa kinakausap ng Diyos dito. Hindi ko kayo kilala, hindi ko kayo kilala, but sige po, hindi aksidente na napakinggan nyo kami ngayon. Napakinggan mo ako. Kasi ako naniniwala na nag-speak sa iyo si Lord. Sa isang banda ay, alam mo yan, may sinasabi sa iyo ang Diyos na kailangan mong gawin. So, nawa ay, sige, bless tayo ng Diyos through this message. Can we worship the Lord tonight? Hallelujah. Pwede pa ba itaas yung kamay mo sa Lord? At that in the end ay ma-serve yung purpose mo sa pagpunta mo dito. Yung pagpunta mo dito ay hindi ko alam kung anong purpose mo, but eto, may tataman natin. Tapos may kamay mo, sige, sambahin mo ang Diyos. At ito yung reason kung bakit pumupunta ang tao sa simbahan. Kasi gusto niyang sambahin ng Panginoon. Gusto niyang pasalamatan ng Diyos. Gusto niyang ibigay sa Diyos yung papuri niya, pasasalamat niya kasi sobra-sobra ang Diyos sa buhay niya. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo na sobra-sobra ang Diyos sa iyo. Mahal na mahal ka niya. Hallelujah. Mahal na mahal ka niya at huwag ka mag-alala. Pwede kong sabihin na hindi pa siya tapos sa iyo. Pwedeng, parang kulang pa, pero gusto kong sabihin sa iyo na hindi pa siya tapos sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Hindi pa siya tapos sa iyo. Hindi siya papayag na hindi niya tatapusin yung mga bagay na sinimulan niya sa buhay mo. Hallelujah. Father, thank you. Hallelujah. Hallelujah. Let us worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, taas po natin ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. All together now, we sing. Thank you, Jesus, for the blood of life. Oh, thank you, Jesus, it has washed me white. Oh, thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Come on, we sing it out. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Lord. Thank
Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved Sarap naman ang kain niyo my dyan. life. Teka. You brought me Ano yan? from the darkness into glorious light. Thank you, Lord. Hallelujah, God. Come on, we sing. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. You call us sons and daughters. We are ransomed by your power through the blood. By your blood, O Lord, the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. And we say, thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. For the last time, thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you for everything, God. Thank you, Jesus. It has washed me white. Oh, thank you, Jesus. You have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, God. Panginoon, salamat sa mga salita mo sa araw na ito, Panginoon. Yes, God, you have reminded us, Panginoon, that Lord, as we trust in you, Panginoon, sinabi ng aming mga labi, Panginoon, na Lord, ikaw ang pagkakatiwalaan namin ng aming mga buhay. Yes, Lord. Lord, we pray, God, na Lord, sa mga salita mo sa araw na ito, Panginoon, nagbigay ito ng kamalayan sa amin, Panginoon. Na Lord, yes, God, to go back to our first love, Panginoon, and that is you, O Diyos. Lord, you have first loved us, Panginoon. You have demonstrated your love on that cross, Panginoon. That blood that washed all our sins, Panginoon. And God, sige Lord, kaya mo, Panginoon, na Lord, itong aming natutunan sa hapong ito, Diyos, dalhin namin sa aming pananampalataya, Panginoon. Na Lord, hindi kami para maging kaswal lang ng mga Kristiyano, O Diyos. But God, sige Lord, mahalin ka namin, Panginoon, ng buong puso, buong kaluluwa at buong isipan, O Diyos. God, hindi mawaglit, Panginoon. Mahalin namin ang aming mga kapwa, Panginoon. Mahalin namin, Panginoon, ang mga taong mahal mo din, Panginoon. Sige, Lord, ayaw mo maging ilaw kami, Diyos. Maging asin kami, Panginoon, Lord God, sa mundong ito, Panginoon. As you love us, Panginoon, with all our hearts, with all your heart, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, God. I pray that this message will remain at isama namin sa aming buhay, Kristiyano, Panginoon. Na Lord, yes, God, kaya mo makita mo sa amin, Panginoon, na hindi lang kami sa salita, Panginoon, pagkus laman ng aming isip, laman ng aming puso, ang aming mga ginagawa, paano ka namin ipaglaban, paano ka namin unahin, Panginoon, paano kami manampalataya sa iyo, Panginoon. Makita mo sa amin, Diyos, na Lord, ito yung pagmamahal namin sa iyo, God. Salamat, Panginoon. Salamat sa salita mo, Panginoon, sa hapong ito. Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, balakpakan po natin ang Panginoon.